Hello guys, welcome back. It's Jonathan Arbuda and you're watching I Love Tanchong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo every time na mag-upload ako tulad ng mga ganitong video. My channel is all about my life, about your life, which is extremely relatable living in an urban zone in Manila, Philippines. Now, if you are using social media like Twitter, Facebook, and Instagram, please do follow me. It's at I Love Tanchong and visit my blog. It's www.ilovetanchong.com. Isang panibagong unboxing video na naman po ang ating gagawin ngayon. Now this time, it's gonna be a 5,350 convection oven na nabili ko sa O-Shopping. Bakit ko siya nasabi na convection oven? Though, ang tawag niya is air fryer. Alam naman po natin na I separately po the convection oven na rectangular na kung hindi nyo pa napanood, I'll put the link down the description below para mapanood nyo yun. Yung rectangular na oven, I buy separately this item na i-unbox natin at i-test natin. Though parehas sila ng function, it's using convection approach, meron kasing function ng rectangular oven na hindi kaya nitong air fryer, and then meron ding function dito sa air fryer na hindi naman kaya nung rectangular oven. So that's why I separately buy two items which is supposedly originally doon sa add to cart challenge ko na ng previous vlog ko, which is I will also put the link down in the description below, na ang binili ko online originally was the multi-function, na yung function ng convection na rectangular at function ng air fryer pinagsama sa isang item, and that was amounting to 11,000. Kaso nagka-problema yung online seller from abroad kasi wala daw available at inoferan ako na i-replace yung ibang item. I declined the offer na yung isang item dahil medyo mahal. Pare-parehas lang yung item ng original na binili ko pero yung function niya lang magkaiba. So sabi ko, ayoko na yan. So buti na lang nag-sale si Lazada ng rectangular oven, which is I bought it separately amounting to 3,000, almost 3,000, which is ang information na yan I'll put the link doon sa para panood niyo yung vlog na yan. Panoorin niyo yan guys para at least masusubaybayan niyo. And then since wala tayong air fryer, nag-check ako sa O-Shopping. So yung O-Shopping is an online selling na pinapalabas siya sa ABS-CBN. Binili ko siya, it's 5 liters air fryer. Meron silang 2.3 liters which is amounting to 2,000. Though nasa micro living tayo, hindi kasi practical na bibilhin ko yung maliit kasi paano kung meron akong bisita, like kasi ano lang siya, good for one lang yung maliit na 2,000. Ngayon, pag marami tayong ihahanda, magdadalawang salang tayo, which is hindi siya practical for our electricity bill. So I just decided yung malaki yung kukunin para at least, pag malaki kasi, marami man o konti ang lutuin mo, at least capable siyang magluto in one setting. Now without further ado, ito na po yung ating unboxing. The product name is ELO. Sikat naman to dahil napapanood nyo sa O-Shopping. Dumating to kahapon, June 4, 2020. And then, since medyo masama yung pakiramdam ko at may pasok pa ako kinagabihan, tanghali na kasi to dumating. So, hinayaan ko muna siya. And then, ngayon na lang natin to i-unbox ng June 5th. AJC, O-Shopping Corporation. Meron naman siya official receipt. Sa O-Shopping, amounting siya ng 4,900 something, ganon. Pero yung delivery fee niya, halos 320 din yung delivery fee niya. So, kaya pumatak siya ng 5,349 as opposed to what was originally advertised doon sa infomercial na show nila doon sa O-Shopping sa TV. So, about sa product na to, i-put ko rin yung link description kasi meron silang infomercial nito sa online. 5 liter siya. Sana okay to. Ang O-Shopping guys ay parang ano siya, Lazada and Shopee, wherein pwede mo ring i-install yung sa cellphone yung application.
Nanood ako ng one time ng infomercial nila para makita ko lang yung size, pero I don't actually believe sa mga infomercial na pinapalabas sa TV kasi that's actually exage kasi di ba? Iba kasi yung mga vlogger or iba yung mga nag-unbox online dahil mas legit yun kasi sila yung first hand experience na gumamit. Unlike pag infomercial, syempre yung mga artista na nag-host na nagsasalita-salita doon, hindi naman talaga sila nagluto right away, di ba? Pag nakikita natin, ang bigat nyo in fairness ha. Medyo secure naman siya dahil okay, meron tayong manual and then sana may cookbook na rin silang kasama dahil it is important to have the combination of timer at saka yung heat. So, yeah, meron tayong recipe book, guys. Gagawin natin to lahat in the future. Iba-ibang mga araw pero since parang cooking vlog na rin naman tong sinusubaybayan nyo dito, gagawin natin to lahat yung mga nandito. May spicy grilled chicken legs. So, gagawin natin to in the future. Kasi hindi naman pwede nating lutuin agad-agad lahat yan dahil ako lang naman mag-isa kakain. So, yeah, there is a manual here which is aware naman ako kung paano gagamitin kasi this is extremely self-explanatory lang naman, di ba? So, I'm excited to show you the size of this one. Tatanggalin ko na yung balot, no? Kasi kailangan tong ganito para hindi magasgas. Oh my God, ang laki niya, in fairness. Ay nako, ang hihirapan ako, promise. Ang hirap naman ito. There. Ooh. There. Oh, malaki-laki nga siya. Pero bagay siya dun sa ano. Bagay siya dun sa... Oh, malaki-laki siya. Pero, tignan natin ha. Tanggalin natin yung plastic. Ang gusto ko yung kulay dahil maroon or burgundy. Burgundy ba ang tawag nito? There. There. Kung makikita nyo guys, sa harapan, meron siyang knob, merong power light, merong heat light, and then we have the, I think this is the timer. Ito yung timer, ito yung heat. Maximum of 200 lang siya. Oh, perfect. Pag gusto mo na siyang patayin, tutunog siya ng ganun. And then, yung palabas niya guys, hindi siya glossy finish. It is matte finish na kulay burgundy ba ang tawag to? Or maroon? Ano ba to? Red? Red ba siya sa camera? Kasi sa akin, in reality, para siyang burgundy. Para siyang burgundy talaga. So, sealed siya dito sa baba para hindi umangat yung pinaka-drawer niya. Open natin. Wala lang siyang warranty card, no? Wala siyang kasamang warranty card. Pero kailangan lang natin to itabi itong resibo kasi this will serve a warranty. Kasi nga, kakabili lang natin. Baka mamaya sira pala itong pinadala. Diba? So, yeah. Matte finish siya, pero gasgasin ba kaya to? Perfect. And then, on the top, guys, may makikita tayong mga nakasulat na degree Celsius siya at ilang minutes. Tapos, pizza. Yan, may mga nakalagay siya dyan. So, hindi na tayo mahihirapan pa kung magtimpla-timpla ng mga time versus temperature kasi meron ng instruction na nakalagay dito. And then, iikot natin sa likod. Alright, merong ventilation sa likod, guys. So, ito yung hindi dapat ididikit sa likod or sa dingding dahil, yeah, dito lumalabas yung singawan para hindi mag-overheat. And then, of course, we have the socket na pang Philippines din naman yata. Yeah, pang yung dalawahan lang. Ayan. Then, how long is the wire? Well, we don't need a longer plug naman kasi sa kusina naman siya eh. Hindi naman to vacuum cleaner, di ba? So, I think this length is enough kasi gagawin mo siya sa likod. So, it's ELO 5 liters air fryer. Model is BKP-H97A. Ang power consumption niya, guys, is 1,700 watts. Yun, para lang siyang doon sa
LED light na binili ko. Voltage niya, of course, 220 dahil Pilipinas naman siya. So, origin, saan siya nagaling? Its origin sa China. Manufactured siya December 2019. Oh, okay. So, December, 5 months pa lang ang kakagawa nito, which is newly manufactured talaga siya. December 2019. Okay, so it's a China product pala talaga. Okay, it's a Chinese product. Well, most of the products naman kasi doon sa Lazada na mga walang brand na air fryer is made in China rin eh. So, made in China. Sabi kasi na Korean to eh. Sabi nung sa infomercial. But whatever it is, na-purchase na rin naman natin. Kasi meron kasi reputation ng China product when it comes to electronics that hindi questionable yung quality. But I think this will last long. Sana lang. Kasi, di ba, sana, well, depende naman kasi sa bagay yung paggamit eh. Kasi tingnan mo yung ano ko, yung blender ko, ginamit ko siya lang pang mix ng harina, hindi muntik nang sumabog. So, I think we just need to use the product in proportion to its function. Ang pangalan niya is air fryer. It's not actually frying your food. Kino-convection niya, kasi convection yung ano niya eh, yung approach. Pero kung pipindutin natin, meron siyang pindutan dito. I think we have to, okay, ipo-push mo lang siya. We have a push button para ayan, oh, perfect. Okay. Sa ilalim, titignan natin sa ilalim kung ganyan siya, kung wala yung drawer. Meron siyang grilling rod sa ilalim na parang katol. Yung katol, ito yung umiinit guys eh. And then we have the LC, yung LC ng fan para magbuga ng mainit. So, yung rod, ito yung magbabaga, tapos may electric fan sa taas. Electric fan ba? O, yung may fan sa taas para bubuga ng init. And then, this one, I just don't have any idea how to release this. Okay. Pag na-push na natin siya, marirelease na tong pinaka-pan. There. Well, oh, this is the pan. Merong butas-butas siya, and then sa bottom part meron siyang butas-butas, and then as well sa gilid para at least yung binugang hangin iikot pataas pababa, iikot at magiging equally distributed yung hot air at pantay-pantay yung luto, hindi yung nasa baba hilaw, nasa taas ano. Isipin natin painit na hangin yung dinidistribute niya, wala kasing oil, it's oil-less cooking kasi tayo. So, but this is not fryer. Tandaan natin yan, hindi siya fryer. Pinangalanan lang siya ng air fryer. But this is, the technology itself is a convection technology. So, meaning, distributing or releasing hot air within the cooker para maluto. So, it's the same concept dun sa rectangular convection oven na nabili ko. So, pinaliit lang na version to, which is, nagulat ako, ang laki rin naman pala. Pero, perfect naman siya. Doon, siguro, pag nagawa na natin yung kusina na maliit, okay lang naman siya. There. So, sa ilalim, ito yung salaan ng mga tumutulong oil, ganyan, or mga grease, yan, dito. Kung ano yung pwede nating isalang dito, di lahat ng product pwede nating isalang dito. Pero, lahat ng mga product, pagkain na pwede sa convection oven, pwede lahat dito. Yung mga malulusaw lang, bawal kasi lulusaw talaga siya. For example, yung mga cheese, mozzarella cheese na walang dough na sasalo, matutulo dito sa dito. So, yung butter paper, bawal yun. Baking pan, kasi pwede siya sa convection oven, pwede rin siya dito. So, kasi nga convection siya. So, yeah. I love it. Gusto ko to, bet ko to. Hindi kailangan lang talaga dahan-dahan yung pagkuha or something. So ngayon, dahil hindi pa ako nakakain guys, magluluto tayo ng manok. Swerte talaga dahil timing din na meron tayong manok at magluluto dahil wala pa akong almusal kahit alas 12 na, no? Natulog muna talaga ako. Hindi ako nakaalmusal. Swerte dahil meron tayong manok sa ref na nabili ko nung last Saturday nung ako at dry market ako. Yun yung lutuin natin. Pero ay hindi, manok pala to. 130 pesos na manok. Binili ko na kasi pwedeng prituhin, pwedeng tinola. At least ito pwede kong i-frozen to. Tapos, i-sample natin dito. Siguro lahat na iluluto natin para yung iba ititira na lang natin, no? So, titingnan natin yung chicken. Sinaksak ko na siya. Magtitimpla muna ako ng manok. 2,000 years later.
So there guys, ganito kadami na chicken yung 130 pesos na binili ko. I already prepared the breadcrumbs. Ito. So isasalang na natin siya isa-isa. Kailangan lang natin siyang ilagay sa breadcrumbs dito. There. Ikot-ikot natin sa ating breadcrumbs. Then isasalang natin siya. Kailangan ko lang lagyan ng breadcrumbs para crispy. Meron tayong breading sa labas. Hindi na to kailangan ng oil guys. Oilless nga siya. Pero so there guys, ganyan siya kadami. So yan, kung titingnan mo ganyan siya kalakit, pero ganyan siya kadami. So ganyan. Hindi kasi pwedeng patong-patong guys dahil yung iba mahihilaw. So perfect na pala tong ganito kadami for this size na 5 liters. So yung 130 pesos na manok na nabili ko, good na ano. Wala siyang oil. Ang pangit kasi ng lasa ng fry guys kung walang oil. We know that we are trying to be healthy. Yan yung sinasabi natin. Bawal ang mantika dahil nga nakaka-high blood or everything. So ang gagawin ko na lang, papahiran ko na lang or papatakan ko ng konting oil para naman magkalasa na ang magkalasa. Bali, papatungan ko lang ng maliliit na oil. Wala kasi tayong spray. Dapat kasi pang spray. Papatakan na lang natin siya ng kukonting mantika para at least merong mantika. Guys, dahil pangit ang ano. Dapat spray ang ano nito eh. Hayaan nyo pag makabili ako ng pang spray. Yung oil na pang spray. Yan nyo guys, nakita nyo pinatong ko lang yung mga oil sa taas nila. Para lang mayroon talagang oil. And then, isasalang na natin to, no? So, chicken, grilled fish, merong chicken 180 to 2, ayan siya. Kung dito naman, french fries, pizza, shrimp. So, meron siya. Cooking time may vary depending on the amount, size, shape, and food of ingredients. So, hindi pa rin talaga to reliable. So, kailangan pa rin nating maging kabisaduhin yung bawat niluluto natin. So, anyway, ilalagay natin siya sa ilang, ano ba to? 180. So, mga 26 minutes. 180. Ito kasi yung aron na guys, oh. Ay, ang hirap niyong ikutin in fairness. Ang hirap niya ikutin mga bakla. Sobrahan natin dahil nga hindi tayo nag-preheat. Ilagay natin siya sa 20 minutes. There. Yan, so napapansin ko, medyo tahimik siya guys. Parang lang may aircon din or parang may electric fan lang siya sa ilalim. Ayan o, narinig nyo ba? Tapos ma-indicate nyo, meron siyang green. Yan, nakalagay green light dyan kapag naka-power on. Pag green, yung nag-umiikot na siya. And ang bawal kasi dito guys, bawal ka magpatong ng kung ano-ano sa taas dito dahil sinisip-sip niya yung hangin sa labas, kino-convert niya into mainit, saka yun yung binubugan niya dito sa ano. So ikot-ikot na yan. Tapos sa labas may ventilation, ayan. Ramdam ko yung hangin sa labas, ayun. Ayun, kita nyo ba? Nilipad-lipad siya, di ba? So, ganyan kalakas yung hangin niya dyan sa likod. So, that's it. Antayin lang natin siyang maluto and then maghuhugas muna ako ng mga pinggan dyan, ano. Dami kong hugasan. So, ganun siya convenience. Tignan natin kung goodbye ba ang ating nabiling item. Kung titikman na natin pagkain kung effective ba siya. 2,000 years later. Meron lang akong napansin sa kanya. Nagluluto na siya ng bonggang-bongga sa loob. And then, nakita ko, may usok. Ayan o, may usok na lumabas. Which is, dapat hindi ganun dahil dapat secure yung init sa loob. Ayan o, dapat hindi lumalabas yung init. Dapat secure siya. Hindi siya masyadong sealed. This is not cool. And then, medyo namamatay yung heat. Yung heat indicator niya, baka na-reach na rin yung heat, pero dapat hindi ganon. Dapat hindi lumalabas yung usok, or kung may usok man nalalabas, dapat dito sa ventilation part, dito sa likod. Dito kasi mayroong usok eh. Hindi ko alam kung galing sa pagkain or something, pero ayan, bumalik rin yung heat after kong magreklamo. So baka ganun talaga technologically function, ganun talaga, namamatay yung heat kapag na-reach yung heat pa or something. Hindi ko alam, kasi bumalik rin naman.
And then, tuloy-tuloy pa rin yung usok niya. Ayan o. Just comment down below guys kung yung mga nabili nyo, kung nabili nyo na ilo, kung umuusok, lumalabas ba yung usok, or kung hindi ilo, kahit yung mga generic na brand like Lazada, mga Midea, mga kung ano-anong brand, tell me kung meron ba kayo na-encounter na ganito, kasi mukhang hindi ko siya bet pag ganyan na meron talagang usok, dahil dapat visually pleasing at perfect siya, dahil mahal siya, 5,000, diba? Pero anyway, iti-check natin kasi pwede naman, meron siyang function kasi na kapag hinila, kahit luto siya, kahit nag-iikot yung hangin siya, pag hinila, mamamatay siya. So, for safety daw, yun, try natin kasi nga 10 minutes na rin naman. So, go, try natin. Yan, namamatay siya kapag binubuksan. Let's take a look kung ano nangyayari. Oh! Mukhang positive. Tama talaga yung sinasabi ko na dapat patakan siya ng mantika, guys. Okay. Dapat pala talaga patakan siya ng mantika dahil para merong kahit paano siyang sariling, alam mo yun, yung lasang mantika. Babaligtarin natin siya. Kukunin ko lang yung toks, bantagon, tong. So ito, nakuha na natin. So babaligtarin natin siya kung itsura natin sa, anong itsura niya upside down. Okay, sa ilalim, luto na rin naman. So, kailangan lutuin to ng bonggang-bongga dahil bawal ang hilaw manok. Sa ilalim, medyo hindi siya ganun kaluto. Pero that's only 10 minutes pa naman eh. Meron pa tayong another 10 minutes. Baligtarin na lang natin siya para magiging pantay talaga ng bonggang-bongga dahil yung mga bongga to. Mukhang okay naman siya. Titingnan natin kung anong nangyari doon sa, tatanggalin muna natin to. Okay, nandun yung mga mantika na nilagay ko. Ayan, nasa ilalim yung mga mantika. So, ibabalik natin siya. 2,000 years later. Luto na ba to sa tingin nyo? Salang, ano pa natin ng another 5 minutes. Yung nakalagay guys doon sa ito mismo, yung pinaka combination ng timer, medyo hindi siya accurate. Meron lang naman siyang disclaimer na magva-vary daw talaga siya depende doon sa time and of course the quantity ng niluluto mo. Yun daw yung titimplahin natin para makuha natin yung perfect na pagkaluto. But after checking, after 20 minutes, medyo luto yung labas, yung loob hindi pa. Ang gusto ko kasi talaga, lulutuin talaga ng bonggang-bongga ang chicken dahil nga since chicken siya, so prone siya sa salmonella. So siguro pong mga beef o pag beef steak or mga ano, pwede yung mga raw or half medium cook, rare, ganyan, pwede yung mga ganon. Pero yung chicken, it's a big no-no talaga yung hilaw yung loob kasi nga malalason ka dyan, salmonella, contamination ng salmonella. Tsaka kailangan talaga ngayon dahil COVID, sabi nga ng DOH is cook your food very well. Kaya medyo guilty din ako nung nagluto ako ng kilawin or yung tuna salad. Kasi hilaw yun eh. So it's a big no-no during COVID. Pero pag mga wala naman, okay lang naman yun. So, pero ang chicken, big no-no talaga. Merong COVID or wala, bawal ang half cook sa chicken dahil no, salmonella. So, antayin na lang natin siya ng mga 5 minutes para pakakain na tayo. And then, meron na rin akong sinaing doon. Papalamig na ako ng kanin para tuloy-tuloy yung subo. There! Luto na siya, guys. Perfect!
Oh my God, look at that guys. Ang bongga niya. O diba? Ang bongga niya. Perfect. Ayan o. Actually, ang bongga niya. Promise. Well, overall guys, medyo natuwa ako sa kanya ha. In fairness, dito sa air fryer na to, medyo I'm so loving it. Picturean muna natin, no? Medyo natuwa ako sa kanya dahil ito yung pinaka-product niya. Look at that! How evenly cooked! Oh. Andun yung gray sa ilalim, guys. Oh. There. So, ito na lang yung huhugasan natin. Overall, medyo natuwa naman ako sa kanya. So, nothing to worry about. I-maximize natin to lahat ng feature or lahat ng pwedeng iluto natin dito in the moving forward. Gagawa tayo ng maraming mga pwede tayong mag-pizza, mag-bake and everything. Gagawa ng tinapay, mag-grilled pork, chicken, roasted chicken, roasted teriyaki, mga ganon. So, lahat lulutuin natin yun kasi mukhang mapapatagalan tayo dito sa bahay ng work from home. So, at least meron tayong mga utensils, kitchenwares na pagagamitan. So, at least ma-maximize ko siya ng bonggang-bongga dahil pag nasa on-site ako at hindi ako naka-work from home, bili lang mga ako nabili sa labas. At least ngayon, pwede na tayong magsarili ng luto gamit ito. It's perfect. So, overall, mukhang okay siya. Mukha kasi hindi pa naman natin siya na test yung durability nito kasi durability takes time for us to determine how durable the product is. Kung ilang beses na tayo magluluto or abot na ito ng taon and everything, ganyan. So, well, overall, natuwa ako sa kanya. Kakain muna ako. Ang final product na luto ng Elo air fryer na 5 liters worth 5,350 including delivery fee. So ito na po ang ating kakainin ngayon. Kung makikita nyo, it's evenly cooked outside, but let's take a look and taste kung anong meron inside. Wow. Ang fairness, masarap siya. Luto naman siya. Bongga to guys. So ito, there. Sana nagustuhan niyo yung video na to. If you like this video, click the like button yung sa baba at mag-comment kayo guys kung ano ang gusto nyong lutuin in the future, in the next few days from now. Itatry natin ng bonggang-bongga yan para matest natin kung ano ang perfect combination ng time and temperature depende doon sa lulutuin. So, for example, mag-toast tayo ng bread or mag-bake ng cake and everything. So, dapat ililista ko na siya dahil ilista ko siya para at least kahit paano alam ko na yung combination nila, diba? Para hindi na ako tingin ng tingin. Overall, natuwa ako sa product na to dahil 5,000 kasi to, 5 liters. Bihira ka lang makakita ng 5 liters na 5,000 online kasi yung original na mga branded kasi like Philips, Emarflix or something similar, nasa 15,000 yung mga ganyan kalaki. So, medyo mura siya dahil nga Elo product, alam na natin kung saan siya gawa. But again, hindi kasi siya masyadong bonggang brand or na-established na kasi mga air fryer kasi na nauna is yung mga Philips, sila yung mahal talaga, sila yung naka-establish na mahal na price talaga dahil sila yung, alam mo yun, sila yung naka-discover ng ganyang drama sa buhay. Pero ang disadvantage lang na nakikita ko dito is medyo may usok na lumabas sa gilid, which is sa function naman, wala namang nababawas, pero ayoko kasi na may mga umusok-usok ng ganyan dahil nga dapat lumalabas ang usok sa tamang lalabasan, dapat sa exhaust fan. Bakit lumabas sa gilid? So meaning hindi siya sealed. But anyway, kahit ganun pa man, hindi naman totally nakakalabas yung hangin na mainit. Medyo yung labas, bawal lang hawakan natin dahil umiinit siya ng bonggang-bongga, pero hindi naman siya nakakapaso talaga dahil nga after ko nga magluto, nilipat ko kaagad siya doon sa lagayan niya na pinapagpupwestuhan. Hindi naman nainit, wag lang tayo tanga-tanga, di ba? Alam naman natin mainit ang bonggang-bongga, gaganoon natin yung kamay sa ilalim. Pero wag naman ganun. Pero
overall natuwa ko sa kanya. Aside from another disadvantage, pag nag-bake ka kasi ng muffin or cake or pizza, hindi mo ma-determine kung luto na hindi dahil hindi mo makikita, dahil hindi siya glass sa labas. Hindi siya glass sa labas, unlike kung convection oven, which is parehas lang naman ang function, merong glass door na makikita mo kung ano na yung progress ng niluluto mo. Ito kasi wala, tansya-tansya. So after, tulad ng kanina, binuksan ko siya after 10 minutes para makita, and then binaligtad ko siya para for better cooking. Pero feeling ko naman kung hindi ko siya binaligtad, mapapantay pa rin naman talaga siya. Nagdi-drip lang yung kanyang mantika doon sa ilalim, doon sa grease, kasi yun naman talaga ang purpose ng air fryer is healthy foods naman daw talaga dahil tinatanggal niya yung mantika. But again, if you are into cooking talaga, alam natin na iba talaga kapag merong mantika. That's why we preferred eating sa mga fried chicken na galing sa Jollibee or sa McDo or sa mga diluto talaga sa mantika, kasi iba ang mantika dahil iba talaga siya. Kasi ito kasi dahil convection oven, hangin lang nagluluto, minsan na dehydrate yung food, like hindi masyadong, well anyway, juicy naman siya. Yung sa akin juicy siya ha, kasi yung iba kasi nagiging dry yung chicken dahil dinidehydrate niya. Pero dahil siguro dinagyan ko ng mantika ng konti, kaya crispy outside, tapos yung tubig yung sa loob ay na-maintain pa rin. Well, perfect siya pag nilagyan mo ng konting mantika. Well, it defeats the purpose of having an air fryer kasi ayaw nga natin ng mantika, pero lagyan na po natin ng mantika guys, dahil kahit patakan lang natin or bumili ka ng spray, yung pang spray, mayroon kasing bote na spray nalagyan mo ng mantika tapos i-spray mo ng ganon. Pwedeng ganon para ma-maintain yung moist ng pagkain sa loob. Overall, I really extremely love this product for now. But let's see, let's try the durability nito, and then of course yung functionality, kung ano-ano mga versatile ba to sa mga kung ano-anong mga pagkain lulutuin natin moving forward. So watch out guys, subscribe para ma-notified kayo and para alam nyo kung ano yung mga susunod kong lulutuin. This is not gonna be the first and last video when it comes to Elo Fryer. Marami pa tayong gagawing video. This has been Jonathan Orbura saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye!